gusto mo ng malapit? Dito ang puntahan. Sa Chibog, iconic dish man o yung mga bago mong cravings, aba meron. Oh, it's familiar but different. Pasado sa buong pamilya. Ihahatid ka saan mo man gustong pumunta. You get the best of both worlds. At ililigtas ka mula sa mga sakuna. The first rainwater park in San Fernando. Bonus pa na swak sa mga clingy at magaling sumayaw. Yan ba ang ideal man? Biyahin nyo? Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Ang mga eksenang yan, dito lang sa Pampanga mararanasan. Bagong bukas sa pasyalan sa Pampanga, may mahigit 20 rides na pang buong pamilya. At competitive na barkada. Eksena. Sa probinsya ng Pampanga, magaganap ang labanang babago sa sanlibutan. Ang magtutunggali, your OG Viajero, Hoy, Viajero! At ang BND cameraman na si Jeff. Boy, Bulacan! Let the puksan begin! Hindi lang sari-saring emosyon ang madarama. Ang una nating sasakyan, magkakalukutan pa nga ng muka. Lago Launcher! Pagkatapos kang iangat, tsaka naman iiitsa sa lawa. Tirador yarn? Bring it on! Yeah. Masaya yan. I gotta say, masaya yan. Ikaw, Jeff, kamusta naman ang paghagi sa'yo? Ano, Pards? Yun na siguro yung pinakamasaya. Oh, sir. No, masaya siya. Parang ano na, parang nung hinahata ka paakyat, parang Teka. tumataas na tayo ah. Walang signal, biglang release the Kraken. Lula sa katawan naman ang tetestingin natin ngayon sa Diwata Towers. Sariling sikap na hihilay ng sarili pataas. At depende naman sa kabog ng dibdib ang bilis ng pagbaba. O paano, magiging matabang o aatrasan? Tara na, para magkaalaman! Ano? Yan na, yan na! May lula talaga ako! Gusto ko mawala yung lula ko! Bakit okay eh? Ayaw ko talaga nito! Okay siya. Dito malaman pa na kung may lula ka. Hindi, okay ito pang bata dahil compared to sa ibang theme park, parang ito, yun nga, parang mas child-friendly. Pati at least sariling sikap, pati yung pagbagsak, hindi masyadong mabilis. You have your full control. Tama. Sa bilis tsaka sa ano mo. Full control. Full control. The emotion is not. Pero syempre, hindi lang kami ang dumayo rito para masiyahan. Nariyan ang Yokogi family from Bulacan. Dito nila napiling i-celebrate ang birth month ng mag-inang Nicole at Aika. Masaya naman po. At nag-i-enjoy din po yung mga bata. This is a good place because more family friendly. Walang maiiwan sa Gedli na for the picture lang. Kahit pa nga mga young at heart, kasali si eksena. This is
a Pinoy theme park, we have 5 zones na may enjoy po ng lahat, which is the Heritage Zones, Diwata Towers, Araya Town, Hiraya Lake, and Banwa Portal. We have a lake inside the park and the replica ng Bundok Arayat. Magpapakabog ba naman ng Clark, Pampanga pagdating sa mga eksena? Kaliwat ka ng pasyalan, mas pinadali ng puntahan. Oops! Igilin ng luha. Sa systemized transportation ng Clark, hindi ka na maiiwan. Mas hassle-free at hindi na nakaka-haggard bumiyahe dahil sa paandar nilang scheduled trips at cashless payment. Mula Clark International Airport, ang pasyalang unang madaraanan, tiyak lahat ng bagets masisiyahan. Sinong gustong makakita ng dinosaurs? Ito na. Ay, pumaligid ka ba? Sarap ka lang. Pero hindi bagay sa pink lipstick. Extra eksena ang hanap. Bet nyo bang maging bestie ang mga horsey? This is like a, what, half a day? Full day? It can be a 30 minutes, can be 1 hour, can be longer. Right. Depends on to where they want to go. Pero kung chill at mas into indoors, why not visit their museum and 4D theater? At kung magutom sa pag-iikot, hile-hile rin naman ang barn houses turned restaurants. Talagang mang serving anuman ang taste nyo. Welcome to Clark. Alam mo, ma'am, isa sa mga paborito kong lugar na puntahan ay Clark dahil ano yan, it's a balance of greeneries at the same time industrial. So parang you get the best of both worlds dahil pag gusto mo ng convenience of commercialization, nandito yan. Tawag doon, this is probinsyang probinsya with all the amenities of a city. Ang nakita namin is people are yearning for open spaces, for the green environment, and unfortunately, we don't have that in the cities anymore. Kung meron tayong natutunan during the pandemic, yung open spaces is so important for our mental health. Yes, diba? yes, and also for physical health. Yes. Sa cafe na ito, literal na nasa kanila na rin daw ang lahat. Lahat ng mga trending na pagkain online. Nag-crave na ba ang lahat ng tiramisu cake? Ng Dubai chocolate. Pwes, takbo na sa cafe na ito sa San Fernando, Pampanga. Mula sa iba't ibang flavors ng tiramisu cake, Dubai chocolate pistachio, cake man o strawberry cup, maging ang banana pudding matcha latte. Basta lahat ng TikTok famous desserts, matitikman dito. Nakikita ko po sa TikTok yung famous tiramisu cakes nila and other pastries din po. Ang cute nung mga pastries, yung mga designs like that. Parang ang appealing nila, parang so nakakatakam siya. Sa tamis ng mga to sa mata at panlasa, pati ako nahawa. Siguro pinaglihi ka sa tiramisu. Dahil kahit ako nasa biyahe, I always miss you. Strawberry pistachio ka ba? Because I'm craving for you. Para pala tayong banana pudding pati matcha. We're different, pero bagay tayo. The Pink Cafe of Pampanga. It's good place for family and friends to hang out. Our main target are students and Gen Zs. Lalo na yung mga mahilig mag-pictures kasi our place is very Instagrammable. Iba rin naman kasi talaga to yung added texture nito. I mean, tapos yun yung chocolate. Tapos yun, hop. Tapos meron ka ba strawberry? From trending, dito naman tayo sa classic.
iconic dish ng mga Kapampangan na sisig, pangontra raw sa pagduduwal ng mga buntis. Kung manyaman na sisig lang din ang usapan, with calamansi and sili at served on a sizzling plate yan. Pero sa kinikilala na sisig capital of the Philippines na Angeles City, ang beloved pulutan, imbis na umuusok, binilog-bilog, pauso. It's familiar but different. It's different but the same. Aba, nakakashook na sisig version. Dito rin matitikman. Chef, what are we going to prepare today, sir? Sisig croquetas. Sisig croquetas, okay. So basically, it's a traditional sisig. Pag sinabi po nating traditional, kasi kayo po ay Kapampangan. Yes. Yung pag sinabi niyo pong traditional, ano po yung definition niyo ng traditional? Siguro yung pinaka-pure sa panlasa ng Filipino or Kapampangan sisig. Okay. Inihaw na maskara ng baboy. Check. So pagka na-chop na natin yan, lulutuin na natin siya how you would traditional sisig. Traditionally rin naman kasi ang sisig, hindi rin naman siya talaga niluluto. Oh, I mean, hindi na siya ginigisa. Hindi na siya ginigisa. Chef, naglalagay ka din po ba ng liver? O... Liver. Liver na naglalagay. Meron tayo. Pagka nilagyan mo na ng sibuyas yan na yung traditional. Yun na yun, sisig. kakainin mo na yun. Yan, kakainin mo na. Pero sa Tito Boy version kasi, chichill natin ulit yan. I-chill? Oh, so what happens when you chill it? So yung fats, yun yung magko-congeal. Okay. Parang magkakaroon siya ng parang magiging gelatin siya. Gelatinous type of texture, okay. Magbabind siya. Okay. So yung binding na yun yung point na kailangan natin para ma-form natin yung croquetas. So ito na yung labor of love. Kailangan mo pang bind pa, no? I-chill mo na naman siya ulit. I-chill na naman? Oo, i-chill mo na naman siya ulit. Ilang hours of preparation kailangan for the croquetas? Usually around, parang bigay mo na yung buong araw mo. Para maging malutong, babalutin lang ito ng egg whites, flour at breadcrumbs. Pero hindi sa pagpiprito natatapos ang sisig na ito. Para sa dagdag na sipa ng smoky flavor, nilalagyan ito ng ensaladang sinunog na talong at sago. Ilagay natin sa toyo. So, nilagay sa toyo. So you get, akala nga minsan ng mga guests, akala nila caviar. It's okay. Oh, diba? Nawala na. That's a quick fix right there. Good job, Chef. At syempre, mawawala ba naman ang sibuyas? Parang ito na siguro yung pinakamagandang sisig na nakita ko. Lalo na nalaman ko kung gaano katagal o gaano kahaba yung proseso. It really is the most different execution ng sisig na nakain natin. Sobrang extreme, very modern take. I mean, texture pa lang iba na. Dahil syempre, yung completos mo, crunchy. Okay? Tapos yung loob, ang dami kong nalalasahan eh. One of the things na nalalasahan ko na umuusbong, yung saktong smokiness na usually, kapag may something smokiness talaga, I'd so appreciate. I now get it. Why? Ito yung binabalik-balikan ng mga tao dito because it's familiar but different. It's different but the same. Pero ang nauna raw na bersyon ng sisig, pangontra raw ng mga buntis sa pagdudual. Sinasabi nila yan sa mga buntis sapagkat kapag buntis ka, iba yung lasa mo, gusto mo palaging tumuduwal. So nasabi nilang, sisigan mo ito. Hindi gusto sabihin kakain mo ay sisig. Gusto sabihin, sisigan mo ito to eat something na yung prutas na maasim. At masasabi raw na malapit na bersyon nito, ang sisig matwa.
Yung Tatak Kapampangan, yung sisig matuwa. Kasi yun doon nag-start at yun ay napakasimple. At lahat na ng sinasabi ng sisig noong unang panahon, nandoon lahat eh. Ang tinaguriang guardian of the Kapampangan Kitchen. Siya mismo ang magpapatikim sa atin yan. Nice to see you. It's been a while. Ano naman po yung ating i-prepare? Sisig matuwa. Sisig matuwa. Ano pa ba ibig sabihin ng matuwa? Parang antigo, matanda. Antigo. Kasing tanda. Hindi ko kayo tumatanda. Hindi ko kayo tumatanda. So yun po yung Kapampangan, matuwa. Matuwa medyo is antigo. Oo, antigo. Yung pinakaunang sisig, nag-start ito noong 1732. Wow! So, alam mo, pagdating talaga sa food history, no? Talagang alam na alam niyo po, no? Nag-start yan, prutas. Prutas? Oo. Hindi po baboy? Hindi pa, yung start niya. Kasi akala ng mga Espanyol, ang mga Pilipino, mga Kapampangan, hindi nagkakain ng salad. Okay. Nagulat sila nung pinakita ng Kapampangan, meron sila yung papaya nga. Opo. Yung sisig. Ano po yung difference nun dito sa mga sangkap? Medyo quite similar? Medyo. Alam ko walang mayonnaise. Hindi na original wala. yan. Tsaka walang iklog. Walang iklog. Hindi, ang kakaiba lang yan, ang sisig matuwa may parang sabaw. May sabaw? Kasi because of the vinegar. So hindi po siya parang served on a hot plate? Yung moderno ngayon, parang parang niinit mo pa. Pero ito, kahit na ilang araw mong huwag kakainin kasi wala pang kuryente noon. Opo. Pwede siya. Simple lang ang paghahanda nito. Literal na paghahalu-haluin lang ang mga sangkap. At hindi rin ito inihahanda ng mainit. Very salad ang atake! Parang ensalada. Pero nagsasabay-sabay po yung asim, yung tamis, may konting anghang. Thanks, Ching. Nice to see you again. Ang kahusayan ng mga Kapampangan sa pagluluto ang siya mismong nagpapakita na ang simpleng pagkain. Kaya nilang mas masarapin. Hindi na raw kailangan pang magbangayan ng barkada kung saan ang swak na tuluyan. Literal na perfect fit sa inyong panlasa at bulsa. Solo traveler man na into private space o clingy na sumusulit ng amenities, for the go na sa capsule pods. Paano kung ito ang madadatnan nyo sa handaan? Matik na target lock na yan. Pero imbis na sa sarsa, ang mga Kapampangan, kinokomboro ito kung saan-saan. The thing is like, kami lang nagsaserve nito. So, yun. Wow. It's the lechon experience that you will not experience anywhere else. Is there an ambulance standing by? We have the Sacred Heart Hospital is just like 5 minutes away. Noted, noted. Pang warm up na combo, lechon with pickled cherry tomatoes. So here, the Lord be with you. The Lord be with you. So isang subo ha? Isang subo. Yung pagputok ng cherry tomato. Pati pagputok ng taba. Yes. With the skin. With the skin. With the cherry tomato. Yes. Dahil ipinapares ng mga Kapampangan ng chicharon sa atsarang papaya, bakit hindi sa lechon, di ba? So we're still on the first, ano pa lang to ha? First On the first. Huh? First pa lang tayo. Skin pa lang to. First, skin. Tapos yung Chef Gina, yung waiver. Papasahin nyo, tsaka ballpen. I think, balanced diet naman dahil with ampalaya salad naman natin siya titikman. Again, pampalis umay. Okay? So, yun. Very fresh. Chef, isang baboy ba? Isang tao? Well, normal. No, isang baboy, isang tao. Okay, No, isang grupo. Isang grupo. Everything is different. Yes, exactly. And at the same time, gulay. So you cannot say the baboy. Parang meron na po ako nakikitang ilaw. Ilaw sa the ilaw at the end of the tunnel. Ang hinimay-himay na lechon belly at balat, ibiprito para gawing lechon tortilla.
So love it! Patay. Iba talaga yung texture ng mismo sauce. Yes, yes, iba. Tapos nung dinip-fry nyo po, Yes. with the sauce also, may added flavoring na Yung, okay. which complements. Okay. May makakahindi ba kapag ang paa ng lechon isisigang? Pwede, there. Oh, ano yung palagay mo? Okay, so you're ready for the next, di ba? I'm ready for the next line. Huling banat, ang inasal na lechon ribs. Ipapares pa yan sa talangka rice. Medic! Unti-unti, na-experience ng customers nyo yung different combo ng lechon with whatever. And then different part of lechon marinated or whatever, how you cooked it with something else. It's a totally different experience. Chef, I am so honored to die in front of you. You've died how many times? Many times, but it's all worth it. It's all worth it. Nabuo mula sa hamon ng kanyang misis ang tinadtad na lechon combos. Alam mo naman tayo mga Kapampangan, o Pilipino in general, no, parang hindi kompleto ang handa kung walang lechon. Kung meron man matira, yung tira-tira na yun, gagawin paksim na lechon. Ang sabi sa akin, ano pang magagawa mo pera dun sa paksim na lechon? Lahat ng kombong yan, dito lang sa tahanan ng mga tayag matitikman. Kapampangan specialties but with Chef Cloud's touch. Siguradong busog kayo rito, Biheros. Isang tatak Kapampangan dish minsan nang nawala. Pero nahukay sa limot nang dahil sa isang cooking competition. Ang sangkap nito, suso at matres ng inahing baboy. Sa bayan ng Guagua sa Pampanga, ipinanganak daw ang putahing kung tawaging poklo. Ang tanong, makikilala pa kaya ito ng mga lokal? Hindi mo po eh. Wala pong idea about it. Alam ko po yun. Tuklong hotdog. Ay, hindi alam. Hindi ko alam. Masarap, tubig. Masarap dito. Wala, nang ako nanatingin dito. Buklong alam ko. Kung ang karamihan, nasarapan naman pero hindi na ito nakikilala. Ay naku, matagal na. Kasi mahirap lutuin yun. My goodness, 10 years na kasi umalis yung talagang kusinero namin. So wala na. Hindi na ako nakatikim. Si Tita, napa-throwback pa nga. Kamukha din yung pagkaluto ng kusinero namin. Oh, wow. Ay, ang lambot, ang sarap. Bye! Noong kauna-unahang Manyaman Festival na dinaluhan ng mga kusinero mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga, poklo ang putahing nakasungkit ng puso ng mga hurado. Lahat kaming mga judges, we were kind of surprised na it still exists pala. Ang nasa likod ng winning dish, si Jeffrey. Dahil bihira lang ang mga pangunahing sangkap para maluto ito. Ginagalugad ni Jeffrey ang mga palengke ng Pampanga. Good morning. Pwede pong tanong, may poklo po ba kayo dito? Dito kasi wala siyang Buti na lang, talaga namang ginilingan ni Jeffrey sa paghahanap. Bit-bit din niya ang pagpapasarap pa sa poklo. Ang gulgul na samot-saring dried herbs. Ang reseping ito, natutunan niya mula sa kanyang lola. At sa kanila raw magpipinsan, siya raw ang bukod tanging nakakuha ng tamang timpla. Sobrang ibang-iba yung texture niya eh, no? Apo. Sa ibang parte ng baboy, no? Apo. Para siyang milky. Apo. Para siyang tokwa. Ganun nga po. Iba eh. Pinakukula nito ng matagal at igigisa ito sa sanamakmak na dinurog na kamatis. Dapat meron siyang technique para hindi siya mapanghe. Kasi galing yung poklo na yon sa baboy na hinahing, yung kapapanganak lang, na gusto na siyang katayin. Kung hindi magaling ang kusinero, I am sorry, hindi siya masarap. Yung luto, parang kumakain na ako ng apritada. Yun yung nalalasahan ko. Sa totoo lang, kahit anong lagay mo na laman dito dahil ang sarap ng pagkaluto ni Kuya. Dahil ang daming kamatis,
Tapos ang sarap ng aftertaste niya. Ang sarap ng luto na to. And proud ako dahil usually hindi ako makain talaga ng mga innards. Pero dahil wala siyang aftertaste na hindi okay, so mas na-appreciate ko siya ngayon. Luluto kumpleto sa Ricardo's ang mga Kapampangan. Maging ang kanilang pasyalan, may iba pang pakinabang. Ang park na ito, dual purpose. Pasyalan kapag tag-init, pangontra sa pagbaha kapag tag-ulan. Paano naman yan? Kung magandang panahon, aba, di na kailangan pumili. Magagawa yan lahat ng libre. Pero hindi lang ito ganda-gandahan. Dahil ang labis na pagbaha sa Pampanga, isa raw sa kaya nitong solusyonan. We created this, yung Rainwater Park, which is the first rainwater park in San Fernando to help mitigate yung flooding dito sa area. Ang pinaka-feature niya is yung 2 hectares na rainwater park. Beauty with a purpose. Madalas madaanan, mabilis puntahan. Laging may bagong eksena. Yan ang Pampanga, ang probinsyang isinasabay ang kultura sa mga bago. Para mas makilala at tumibay. Laging may masaya at manyamang maiyahain ang mga Kapampangan na swak sa panlasa ni Numan.